O ngayon, talaga bang Biblia ang tinutukoy doon? Ang sagot ay hindi. Basahin natin, ano? Ating simulan ang basa. Wait lang. Yung nabuksan ko. Okay, ating simulan ang basa. Dito tayo magsisimula sa Isaiah 34:5. Yan ha. Ang sabi ganito. Yan ninyo ha. Sa ano, ang Isaiah 34:5. Dito tayo magsisimula. Magbasa. Yan. Ang sabi ganito. Sa mga gusto makita ng aking pinapakita sa live screen ko, dito lang po tayo sa aking YouTube live. Ang link po ay nasa description. Sa mga gusto makita ng aking pinapakita sa screen live ko ngayon sa YouTube, ang link po ay nasa description. Okay. Sabi ganito. Pagkatapos gamitin ng Panginoon ang kanyang espada sa langit, tatama naman ito sa Edom para parusahan at lipulin. Sa talatang ito, napakaliwanag na paparusahan ng Panginoon at lilipulin ang Edom. Ang Edom ha, ang Edom. Ano sabi? Ang espada ng Panginoon ay mapupuno ng dugo at taba na parang ginamit sa pagkatay ng mga kambing at tupang ihahandog, sapagkat papatayin ng Panginoon ang mga taga-Bozra bilang handog. Marami ang kanyang papatayin sa iba pang mga lungsod ng Edom. Ang main subject ng chapter na ito ay ang pagparusa sa Edom. Ulitin ko ha, ang main subject ng talatang ito ay ang pagparusa sa bayan ng Edom. Bayan ng Edom. Verse 7. Papatayin din na parang mga toro ang kanilang mga makapangyarihang mamamayan. Kaninong mamamayan ang papatayin? Na parang mga toro? Mamamayan ng Edom. Ito ko mamayan ng Edom. Ang kanilang lupain ay mapupuno ng dugo at taba. Kaninong lupain ang mapupuno ng dugo at taba? Lupain ng Edom. Next, verse 8. Sapagkat ang Panginoon ay may itinakdang araw upang magigante sa kanyang mga kaaway para tulungan ang Zion. Ang mga sapa at ang lupa sa Edom ay masisira. Kaninong lupa at sapa ang masisira? Ito ay ang lupa at sapa sa Edom. Edom ang main subject ng chapter na ito. Ang buong bansa ay masusunog at hindi na mapapakinabangan. Anong bansa ang masusunog at hindi na mapapakinabangan? Bansa ng Edom. Next, verse 10. At hindi ito mapapatay araw at gabi. So yung sunog doon, hindi yung papatay araw at gabi. Ibig sabihin, yung parusa sa kanya, yung parusa sa kanya is walang hanggan na yon. Hindi na siya titirhan ng mga mamamayan doon. Wala na mamamayan doon, no? Anong mangyayari? Ang usok nito'y papailan lang, magpakailanman. Wala nang titira o dadaan man lang sa Edom kahit kailan. Alin ang wala nang titira? Alin yung lugar na wala nang titira? O dadaan man lang? Ito ay lugar, bansa ng Edom. Edom. Verse 11. Magiging tirahan ito ng mga kwago. Ano daw?
magiging tirahan ito ng mga kwago at mga uwak. Alin ang magiging tirahan nila? Ang bansa ng Edom. Kaya, ang magiging tirahan nila ay bansa ng Edom. Ay, ayan. Okay, na-share ko pala. Kala ko di ko na-share. Okay, next. Nasa plano na ng Panginoon na ipadanas sa lupaing ito ang kaguluhan at kapahamakan. Ano daw? Nasa plano na ng Panginoon na ipadanas sa lupaing ito. Ano yung lupaing yan? Lupain ng Edom. Kaklaro natin talaga ito talatang ito. Kasi marami naniniwala na sa verse 16, Biblia daw yung aklat ng Panginoon doon. Biblia daw. Nasa plano na ng Panginoon na ipadanas sa lupaing ito ang kaguluhan at kapahamakan. 12. At tatawagin itong walang kwentang kaharian. Ano daw? Tatawagin itong walang kwentang kaharian. Anong bansa ang tinatawag na walang kwentang kaharian? Ito ay ang bansang Edom. Mawawala ang lahat ng pinuno nito. Anong bansa ang mawawala ng pinuno? Ang bansa ng Edom. Next. Tutubo ang matitinik na mga halaman sa mga napapaderang lungsod at matitibay na bahagi nito. Maninirahan doon ang mga kwago at mga asong gubat. Alin ang maninirahan doon? Ang mga kwago at ang mga asong gubat. Alam niyo ba asong gubat? Mga wild dogs. Grabe ka wild ang mga wild dogs. Grabe sila ka wild pag sila ay sumugod. Talagang yung mabibiktima nila, watas-watas talaga. Nanood ko sa YouTube yung yung mga hayop na inatake ng mga wild dogs, talagang watas-watas. Grabe, napaka brutal nilang pumaslang ng mga wild dogs. Maninirahan doon ng mga kwago at mga asong gubat. 14. Magsasama-sama roon ang mga asong gubat kasama ng iba pang hayop sa gubat. Tatawagin ng mga maiilap na kambing ang mga kasamahan nila roon. At ang mga malignong lumalabas kapag gabi ay pupunta roon para magpahinga. Saan sila pupunta? Upang magpahinga sa bansa ng Edom. Sa bansa ng Edom. Verse 40 na tayo ha. Verse 40 na tayo. Ano daw mangyayari sa Edom? Mawawalan ito ng mamamayan. Mawawalan ito ng mamamayan. Tapos, yan yung mga pastor sa sekta, sabi ni Aldrin, Pepito, Taytay. Yan ang mangyayari, sila ay, yung mga hayop doon, titira sa Edom. Yung mga tao mawawala. Ang mga hayop ang titira sa Edom. Tandaan niyo yung context ha. Kasi kapag ang dating daan o ibang sekta magbasa nito, they're taking it out of context. Hindi lang naiintindihan. O sa mga gumagamit ng konteksto, sila ay hindi naniniwala na ito ay Biblia. Si Mark Umbaw, nagbago ng isip ni Mark Umbaw dyan. No? Nagbago ng isip ni Mark Umbaw. Dati, sabi ni Mark Umbaw dati, yan ay Biblia. Nung naipaliwanag ko ng tama, sabi niya, ay, may natutunan mo kay John Doe, di pala Biblia yan. Tinanggap ni Mark Umbaw agad yun. Sabi dito, magsasama-sama roon ng mga asong gubat
kasama ng iba pang mga hayop sa gubat. Tatawagin ng mga may ilap na kambing ang mga kasamahan nila roon. At ang mga malignong lumalabas kapag gabi ay pupunta roon para magpahinga. Next, 15. Ang mga kwago ay magpupugad doon. Saan pupugad ang mga kwago? Saan? Sa Edom. Mangingitlog, mamimisa, at iingatan nila ang kanilang mga inakay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mga uwak ay paris-paris na magtitipon doon. Saan magtitipon ang mga hayop? Sa Edom. Sino magtitipon sa Edom? Ang mga hayop, ang mga kwago, mga asong gubat, mga maligno, ano pa? Mga pares-pares, ang mga uwak ay pares-pares na magtitipon doon. Pares-pares sila. Ibig sabihin, lahat ng hayop na pupunta doon, pares-pares. Asong gubat, marami yan. Hindi naman sumusugod ang asong gubat na siya lang mag-isa. Pag ang asong gubat sumugod yan, o magpunta man kung saan-saan, buong batalyon yan. Kaya nga pag sila ay nakabiktima, talagang watas-watas yung kanilang biktima eh. Mausa ba yan? O mababoy ba yan? Yung ano ba, yung wild boar, yung baboy na ano na baboy damo, yung kahit na aso, hindi asong gubat, aso na ordinary na aso, o pusa, basta kapag sila ang dumagsa dyan, naku, watas-watas lang ang lahat ng hayop ninyo. Walang tigil yan. Mausa, ma-antelope man. Talagang pag sila ang umatake, watas-watas talaga yan. Bakit? Isang batalyon yan eh. Isang batalyon yan pag sumugod. Yung mga kwago naman, nandoon din, natitira, namimisa, di dami-dami nila. Pares-pares. Di ba? Pati uwak, pares-pares. Pares-pares. Sino ang pares-pares doon? Yung mga hayop ang pares-pares doon na pupunta at magtitipon doon sa Edom. Verse 16. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Ayan. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawalan ni isa man sa mga hayop na yun. Ano daw? Walang ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yun. Sino ang hindi mawawalan? Ang mga hayop na yun. Mga hayop sa Edom na nirahan. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yun. At walang ni isa man sa mga ito ang walang kapares. Sa madaling salita, yung mga hayop na nagpunta sa Edom, pares-pares yun. Hindi mawawalan ng pares yun. Yung mga hayop na nagpunta doon sa Edom. Wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares sapagkat lahat sila pares-pares pumunta doon. Saan? Sa Edom. Sapagkat yan ang ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Sino ang magtitipon sa mga hayop na yon? Sa Edom na pares-pares, walang mawala ng kanyang pares. Sino ang magtitipon sa kanila? Ang Panginoon mismo ang magtitipon sa kanila. Ang binabasa ko na ngayon is Isaiah 34:16. Danya, tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Walang ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yun. Alin ang hindi mawawalan? Yung mga hayop na yun. At walang ni isa man sa mga ito
ang walang kapares, sapagkat yan ang ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Sinong titipunin ng Panginoon? Ang mga hayop ang titipunin ng Panginoon. Kaya hindi mawawala ng pares kasi ang Panginoon ang magtitipon sa kanila. Verse 17 na tayo. Siya ang magbibigay sa mga hayop ng lupa na kanilang titirhan. Mapapa sa kanila ito magpakailanman. At doon sila titira magpakailanman. Anong lupa ang ibinigay sa mga hayop upang kanilang tirhan magpakailanman? Ang Edom. So from verse 13 to verse 17, napakaliwanag ng konteksto na ating binabasa. Ang Edom, paparusahan. Mawawalan ito ng mamamayan. Mawawalan ito ng mga pinuno, ng mga tao. Ang titira doon, mga hayop. Paris-paris silang pupunta sa Edom upang manirahan. Sapagkat ang Panginoon ang nagtipon sa mga hayop na yon. Pumunta sa Edom. Ano daw? Ang Panginoon mismo ang magtitipon sa mga hayop na yon na pumunta sa Edom. Doon sila maninirahan kailanman sa Edom. Ngayon, ating basahin ang dating Biblia. Kasi ang kanilang ginagamit kasi yung ang dating Biblia. Paano mo pagkakasabi dito? Ating simulan sa 13. Ang dating Biblia tayo ating simulan sa 13. Sabi ganito. Ang mga tinikan ay tutubo sa kanyang mga palasyo. Mga kilitis at mga lipay ay sa mga kuta niyaon. At magiging tahanan ng mga tsakal. Ano yung tsakal? Parang mga asong gubat. Oh. Tsakal. Looban ng mga avestrus. Ano yung avestrus? Parang ibon, avestrus. Tapos, at ang mga mailap na hayop sa ilang ay makikipagsalubong doon sa mga lobo. Mayroong mga lobo din doon. At ang lalaking kambing ay hihiyaw sa kanyang kasama. Tatawag siya, nge, nge. Yung isa naman, nakinig naman, nge. Di ba? Oo, ang malaking kwago ay tatahan doon. Yung malaking kwago. At makakasumpong siya ng dakong pahingahan. Ano yung kanilang masusumpong ang dakong pahingahan? Ang bansa ng Edom. 15. Doon maglulungga ang maliksing ahas. Saan maglulungga ang maliksing ahas? Sa Edom. Doon maglulungga ang maliksing ahas at mangingitlog at mga pipisa at aampunin si ilalim ng kanyang lilim. Oo, doon magpipisa ng mga lawin. Saan sila magpipisan? Sa Edom. Bawat isa'y kasama ng kanyang kasamahan. Bawat isang pupunta doon may kapares. Bawat isang hayop na pupunta doon may kapares. Bawat isa'y kasama ng kanyang kasamahan. 16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito. Ano yung ito? Yung mga hayop. Yung mga hayop. Pero ang unawa ng mga MCGI dito, yung mga talata sa Bible. Alaka. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ano ang hindi magkukulang? Yung mga hayop na titira doon sa Edom.
Yun ang hindi magkukulang. Pero ang unawa ng mga MCGI dito, ay ang hindi magkukulang ang Biblia. Tignan nyo ha? Ang unawa ng mga protestante dito, majority sa mga protestante, ang hindi magkukulang ang Biblia. Hindi. Ang hindi magkukulang yung mga hayop na titira sa Edom. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Bakit walang mga ngailangan ng kanyang kasama? Sapagkat sama-sama na sila. Ano pa nga hanapin nila? Sama-sama na nga sila. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama. Bakit? Nasaan ba si tatay? Nasaan ba si nanay? Eh, magkasama na nga kayo. Hanapin mo pa. Ha? Hanapin mo ba yung magkasama na ngayon, hanapin mo pa. Wala namang kailangan ng kanyang kasama sapagkat magkasama na sila. Yun ang meaning doon. Oh, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Sinong sila? Biblia? Pwede bang gamitin ang terminong them sa Biblia? Ha? Pwede ba gamitin ang terminong them sa Biblia? Hindi. Ang them is para yan sa mga buhay. Hindi sa mga bagay na walang buhay. Iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Verse 17, at kanyang pinagsapalaran at binahagi ng kanyang kamay sa kanila. Sinong kanila ito? Yung mga hayop. Sa pamamagitan ng pising panukat, kanilang aariin magpakailanman. Sinong aari? Yung mga hayop. Sa salit-saling lahi ay tatahan sila roon. Sinong tatahan doon? Ang mga hayop. Saan sila tatahan? Sa Edom. Nakausap ko yung MCGI dito. Anong sagot ng MCGI? Ang verse 17 ay ibang usapan. Hindi siya konektado sa verse 16 daw. Ay, nako. Ewan ko na lang. Anong nangyayari dito sa MCGI? Napakamali ang unawa. Akala ko ba nakakaunawa ng Biblia yung kanilang leader? Alay mo? The most sensible preacher daw of all time. Sensible preacher, mali-mali unawa. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Tama ba? Tama ba ang kanilang dito? Palpak eh. Oh, at balikan ng 16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Itong aklat ng Panginoon na ito, kung saan pag inyong binasa, malalaman mo na walang mawawalan ng mga pari sa mga hayop na ito. Ito ba ay Biblia? Biblia ba ito? Ating basahin sa ibang mga salin. Gaya ng Good News Translation. Ano nakalagay dito? Search in the Lord's Book of Living Creatures and read what it says. Not one of these creatures will be missing, and not one will be without its mate. The Lord has commanded it to be so. He Himself will bring them together. Ano daw yung aklat ng Panginoon dyan? Book of Living Creatures. Book of Living Creatures. Biblia ba yan? Di Biblia yan. Talagang napakamali talaga ng unawa ng mga protestante sa bagay na ito. No? Hindi yan Biblia. Yan ay Book of Living Creature. Try ko tanongin dito kay ChatGPT. Anong aklat ang tinutukoy sa Isaias 34:16 na aklat ng Panginoon? Natin kung kumpak ba si ChatGPT dito.
Mm, 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 mm. Oh, tama nga. Ito nga ay ano, ay Book of Living Creature. Wait lang ha. Try natin. Hindi nga Biblia. Book of Living Creature nga ang tinutukoy. So, yun ang ano doon, yun ang ating ah, ebidensya. This is the Book of Living Creature kung saan tumutukoy ito sa mangyayari sa Edom. Mangyayari sa Edom kung saan ito ay titirhan ng mga hayop. Hmm. Alin ang titira doon? Alin hindi mawala ng kanyang kasama? Yung mga hayop na yon. At hindi ang Biblia ang mawala ng kanyang kasama. Kasi hindi naman ang Biblia ang titira sa Edom, kundi ang mga hayop. Yon ang ating tampok ngayong araw nito sa ating episode na ito. So, punta na po tayo ngayon sa pagbabasa ng mga comment ninyo. Good morning po Bro JD from Marilo Cornelio Analisa Oso. Good morning Bro JD. And John Tabalanza. Good morning Bro JD. OG Marvin. Good morning bro. Sabi ni Vince. Good morning Bro JD. Watching again from Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Na ako'y GPM ni mo Bro JD na video i baba bahin sa pare kung tinuod ba ito. Ano yung pangalan mo sa FB Bro Benz? Anong pangalan mo sa FB Bro Benz na ano nag-send ka sa akin? Ito natin ang titignan ha. Titignan. Oh. Isaiah 34:16 kung kanang aklat sa Panginoon di Biblia ba na? So, asa dire bro? Daryl Villanueva sent attachments. Ano to? Wait lang ha. Tatawagan si Daryl Villanueva be. Isa dyan Daryl Villanueva. Dila debater macam nasi di ba? Ano sa dyan ito? Nag-message sa akin si Daryl Villanueva. Lang ha. Ito yung message ito kaya. Sana bro. Sana. Pakitubag akong call. Di debate ba? Bawa lang? Ang kita na wala nasi di ba? Ito yun yan eh. Ano na kasi? Sent? Bawa magtagda ni Daryl akong call. Ilang ha. Hindi sumasagot si Daryl Villanueva eh. Kaya sadyan ito. Wait, tawag ko nga yung sariling yung ano ko, yung sariling ano ko dito. Sasagot ba? Ay, wag. Baka try ko tawagan yung sarili ko. Kung magre-ring ba. Okay, buksan ko muna. Ito, tingnan natin ha. Tawagan sarili ko ha, kung sasagot ba. Hindi nagre-ring yung aking messenger oh. Nag-ring. Nag-ring. Ibig sabihin, nagre-ring talaga. Pati nung tawagan si Daryl Villanueva. Sent lang. Delivered sent. Wala talaga sa Daryl Villanueva.
Magitalakayan ni, dawaton na ko ni. Magipagtalakayan ni, dawaton kay nako ni. Di ginako ni, balibaran si Daryl. Wala pa ito nga. Dudong sa una ba, itong nanaw kong Daryl sa una, Luis Daryl ba? Mga save day, tanawin nyo ni gingon ni Corina Sanchez, tabi itong yung interview itong nga Muslim, nga kuan, nga ang Katoliko daw, gitukod daw ni Constantine. Kristyanismo, si Constantine daw gitukod. Ako sige pangutana bro, ingon ka mo tanawon na ko ning kuan bro, tanawon na ko ning Mali. kuan ni Corina Sanchez. Ingon dito Muslim bro nga ang Kristyanismo ang nagtukod daw na palaganap daw si Constantine. Tinuod ba nga si Constantine nagpalaganap? Likay-likay si Daryl, loy kay si Daryl. Ayaw ko pangutana, tumutan ni Corina Sanchez. Aloy kay siya tong kang Edgar Laugan. Kung karon pa nga debate, agba jay. Agba siya to gipang mangutana siya. Uyon ka ba sa tima nga imong gipirmahan o musupak ka? Kana pala pangutana ha pagkawagi klaro ana. Wagi klaro ana. Sa daang tugon na sila nagbase siguro no. Di kato litag-litag mo to na to. Uyon ka ba sa tima nga imong gipamatud-an o musupak ka? Kinaman siyang tema mahugang mananap. Unto, pamatud-an ko nga ang mga mahugang mananap sa daang tugon ipakaon na sa bagong tugon. O, yan tana. O, yun ka ba sa tima nga imong ipamatud-an o musupak ka? Kaya nga siya dog, o yun, jugo, ako ng tima. Kaya naman si mong tima ang hugang mananap. O yun, day ka nga na yung hugang mananap. Pumunta niya pala po ta. Yan, tubag ni Edgar Laugan kay, o yun ko si mong gisupakan, supak ko si mong giyunan. Reklamo siya sa Villaneva. Yung sa Villaneva, objection moderator, wala tarong ang tubag akong pangutana. Adre, dahil Villaneva, tubaga eh. Ko yan eh. Kaya daw ikaw humba sa tubangan. Oh, bastos ka! Sa Villaneva to. Ang banigalaw ganong humba sa babaw sa stage da. Tabot. Yang ga video at to kulog kamot. Kurog na kita ko sa YouTube ako gi-search man. Oh, kita ka Ana ako. pero kailan ka sa video ato? Wala. Pada Darwin oy. So pati ba siya pare? Seminaryan mo sa Dili pa siya pare ato. seminaryan. Kurog kay laylay kay to gipahimo ni Bad Edgar ni pada Darwin oy. Pero ko sa Daan na gud to kay habog gud to. pero ko sa padre to si Ibdi na. Save din na. Pero bagi parang kanila baid na. Oh, sa una kay si pada Darwin may under ni Bad Edgar kay karon na bailon sa duwa si Bad Edgar na iba. Under ni Bad Darwin. Sa una, yun ang sugo-sugo ko Pada Darwin sa una. Yan ang mong labor sa una sa kanang trabaho. Di ka dugay sa Pada Darwin sa trabaho. Dali kayo madugay sa Pada Darwin. Motong Hindi tayo moso binahingan na di ba? panang kan dili gyud linya ni Pada Darwin ang kanang mga construction, di nga linya na kay luya man siya. Mas ano naman. Wag Mo to. Sugo-sugo ng Edgar Laugan si Pada Darwin sa una. Pero karon na nabalin. Nabalin na. Katulay-lay kitoy. uy, 1 hour ka pin. 1 hour ka ping gaanas Pada Darwin no, laliman mo na. Kaganis Pada Darwin, 1 oras mahigit, kaganyan, anak ko, gusto niya mag-ano, relax, mahirap talaga, masakit na dito yung kanan ni Pada Darwin. Oo. Mga ngalay na yung ano. Ngalay na Pada Darwin na itong mga orasa to, lelex Pada Darwin na to, luwekis Pada Darwin na to panahon na. Pero karon pa dito. Si dati mo. Namura na kansa. Pantang yung mga upat. Ikasabaan sila to sa kanang naglukat sa permit, ikasabaan si Daryl Villanueva to. Kaya ang moderator niya, ang gikuang moderator, pabor man siya ha. Oh. Doa ka mong moderator, ang isa kay Iglesia sa Diyos, ang isa kay Seventh-day Adventist. Katong moderator ng Seventh-day Adventist, kanunay siyang pabor ni Daryl Villanueva. Niya musupak mo itong isa kay dili pwede, dapat anira gyud. Niya mo insist man siya nga paboran si Daryl Villanueva. Ang moto. Wala siya kadawag at ng debatiha to. Emil masila. Tapos din nigabutan sa pagkong tugo na. Oo. Mingon din siya, problema ni mo na, imo basahon ni mo diri ang imo ang tima na. Wala man, walay tubag Daryl Villanueva. Ha? Wala tubag Daryl Villanueva, atong utruhog tawag be, nag-offline diretso, dali kay nag-offline. Ang bilis nag-offline ni Daryl Villanueva. So, basa tayo ng mga comment dito. Sabi dito ni Shanyons Bakery account na sa ako anak bro.
Di ko kabalo manggod maging in mag-log in kay nalimot ko sa ako password. So to, Shanyons Bakery. Okay, Shanyons Bakery. Yeah. Shanyons Bakery. Natin. Shanyons Bakery. Yung ano? Ito siguro. Message. Wala man bro. Tinawa sa kuan balik. Wala man siya news bakery bro. Wala may message sa kuha. Pakita na ko ha, wait lang ha. Browser. Kita ko ha. Yan no? Si may idol. Pero, wala. Bro, Vince, Shanyons Bakery, wala message. Walang message sa akin si Shanyons Bakery. So, baka hindi ito bro. Baka hindi ito. Pero ito, basta tayo mga comment dito. Ano? Mga comment. Napasabi sa pa-comment dito. Ito tayo comment. Sabi dito ni ano. Dito tayo sa YouTube comment tayo. YouTube comment. Facebook. Uy! Okay. Yan. Okay, sabi dito. Next tayo. Sabi is watching from USA, si Lina Ria 53. Linda Tata Camilo. Good morning bro Jando, God bless. Sabi ni Sally. Sabi to ni Sally. Good morning bro JD. Albosa. Good morning bro JD. Good morning bro JD. From Marilo Carmelito. Annalisa Oso. Good morning bro JD. John Rita Balanza. Good morning bro JD. OG Marvin. Good morning bro. Ito yung last na binasa ko. Sabi dito niya. Good morning bro JD. Watching a game from Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Nakuig GPM ni mo bro JD na video. Basahin sa bahin sa pare kung tinuod ba to. Wala ko nakita bro, wala giingon dito. Cute ng Baguio. Good morning bro JD, watching from habang nagkakarwas kape tayo bro. Kape na ako, nabugnaw na ang kape ko malamig na. Ano po yung channel ni Sanrio para masubaybayan din namin? Mukhang Sanrio Adams siguro yun, Sanrio Adams. Yung mga ano niya, yung kanyang mga banat, puro INC binabanatan ni Sanrio Adams. Good morning bro JD and to all followers of your channel. By the way, don't forget to hit like button my dear brethren. Thank you and God bless. From Bisayang Inglesero Mix TV. Si FD pa rin kasi yung marka niya si FD. Nag-public preaching si Sanrio. Kailan lang nag-vlog? Sabi ni Bineng. Kumusta na po si Sanrio? Okay na Sanrio, matapang pa rin, ganun pa yung Sanrio. O kaya wag niyo maliitin yung mga yung hindi lahat ng bakla talagang hanggang dyan lang. Kagabi nga, natawa ko kagabi may post kagabi na dalawang bakla na pinaboxing. Naku, ang lalakas ng hampas, mas malakas pa sa hampas ko. Grabe. Pati ba naman rip natatamaan sa hampas nung bakla di ba? Padating naman sa responsibilidad din sa pamilya, matindi rin. Ika nga, sabi nga ni Glock 9 doon sa kanyang kantang Sirena, sabi ni Glock 9, yung sabi niya na hindi pinagbabatayan ang bigote sa hindi pinagbabatayan ng bigote sa mukha dahil kung minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Yung last line ng Sirena, tingnan ko muna ha. Mayroon siyang minsan sinabi doon Sirena lyrics. Yung linya doon, may binanggit doon Wait lang nga pagkita. Sabi ganito, yung sa third stanza, ito, lumipas ang mga tao
si pag-asawa, aking mga kapatid, lahat sila sumama, nagpakalayo-layo ni hindi makabisita, kakain na po ito'y nakahanda ng lamisita. So, ibig sabihin, yung mga kapatid niya, may pamilya na, kanya-kanya pamilya na yung mga kapatid niya. Siya na lang yung walang pamilya bakla Nandun siya sa bahay, siya natitira doon. No? Sabi niya dito, akay-akay sa paglakad pa, isa-isang hakbang. Yung tatay niya, naakay niya ang tatay niya kasi pa isa-isang hakbang ang tatay niya. Dati, lakas tumakbo. Ngayon, pa isa-isang hakbang na lang, Ngayon, butot balat ang dating matipunong katawan. Kaya sa iyong kaaraway, subukan kong palitan ang lungkot na darama, wag na po nating balikan. Yung kanilang dinanas dati na siya'y bugbog sarado ng kanyang tatay kasi kay bakla, bugbog sarado siya, bugbog, ayun. So, yung anak niyang bakla, kinalimutan lahat ng mga handang talikuran yung mga naranasan niyang bugbog sa kanyang tatay. Sabi dito is, kaya sa iyong kaarawan, susubukan kong palitan ng lungkot na darama, wag na po nating balikan kahit medyo naiinis, hindi dahil sa nagka-cancer. Kahit medyo naiinis, hindi dahil sa nagka-cancer, kasi dahil ang tagapag-alaga mo'y nakadaster. Yung galit ng tatay, hindi dahil sa kanyang cancer, kundi dahil sa kanyang tagapag-alaga na nakadaster. Siyempre, lalaki ka, ba't ka nakadaster? Diba? Yun ang meaning dito Isang gabi ako'y iyong tinawag, lumapit. Ako sa iyong tabi, ikay tumangan, kumapit. Ka sa aking kamay kahit hirap magsalita, anak, patawad sana sa lahat ng aking nagawa. Di sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha dahil kung minsan mas lalaki pa sa lalaki yung bakla. Puta mo? Ako lang example ba nga, Kwan? Si Sanrio, bakla o Sanrio. Pero kahit bakla yung matapang yun. Buong loob nun. Kaya wag niyong sabihin na kung kay bakla ina-underestimate niyo, hindi. Mas pa sila. Yan nga sabi ni Glock na di sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha dahil kung minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Yung mga kapatid niya nagsipag-alisan na, may kanya-kanya pamilya na, siya lang na naiwas tatay niya Di niya iniwan yung tatay niya. Sinamahan niya. Hanggang sa dulo. Inamahan niya tatay niya. Kaya yung tatay niya na-realize yun ng tatay niya. Galit ang tatay niya kasi ang anak niyang bakla nakadaster. Sino ba din magagalit nakadaster? Talaga magalit ang tatay nun. Baka magdasa sa harapan ko. Huwag mo ko pakitaan na nagsusuot ka ng damit ng babae. Huwag mo ko pakitaan yan. Talaga magalit talagang tatay niya. Much better wag siya mag-duster pagharap ng tatay niya. Tay, tanggapin mo kung ganito ako, tay. Tanggap kong anak kita. Pero wag kang magsusunod sa harapan ko. Kasi parang kung papayagan kita, parang kitang tinotolerate niyan, hindi maganda yan. Hindi ako mabuting ama kung ito-tolerate ko yung maling gawain mo. Gaya ng pagsusuot ng duster, di ba? Ganun yung ibig sabihin nun. Pero sa likod ng kanyang pagdidisiplina sa kanyang anak at yung anak naman niya tinatanggap lahat ng disiplina na natatanggap niya. Anong sabi dito? Nakarealize yung tatay sa bandang huli. Sabi ng tatay, anak, patawad sana sa lahat ng aking nagawa. Yung pamubugbog na ginawa niya. Yun ang hiningi niya na patawad. Pero yung pagdidisiplina, hindi kailangan ihingi ng tawad yun. Hindi lang hinintawad yun. Yung sobrang pagbubugbog, yun ang yung pinapahiya ka sa harapan ng maraming tao, yun ang hiningi niyang tawad. Pero yung pagdidisiplina, hindi kailangan ihingi ng tawad yun. Ang mali lang doon, ginagawa niya kahit sa harapan ng mga tao. Tingnan mo yung music video ng Serena, pati sa harapan ng kanyang kainuman, ginagawa ang pambububog sa kanyang anak. Yun ang hinihingi niya ng tawad. Hindi yung pagdidisiplina. Dahil normal lang na ang tatay didisiplinahin ng kanyang anak kung ganyan. Pag hindi mo didisiplina yan, napakawalang kwenta mong ama. Yan totoo dyan Pag hindi mo didisiplina anak mong bakla, gaya niyan, sabihin, wala kang kwentang ama. Pero it doesn't mean na bubugbugin mo siya sa harapan ng maraming tao. Di pwede yun.
yung pangalawang stanza naman nito, hanggang sa naging binata na ako, teka muna, mali, dalaga na pala to, pero bakit parang lahat ay nalilito pa rin? Ano bang mga problema nyo? Dahil ba ang mga kilos ko'y iba sa dapat makita ng inyong mga mata? Sa tuwing nanonood ng liga, lagi natutulala, kahit di pumasok ang bola, ako'y tuwang-tuwa, kahit kinagay na sa tapang, kasi ganun na lamang, akong paluin ng tubo kahit kinakalawang. Kahit kahit kinalyo na sa tapang, kasi ganun na lamang, akong paluin ng tubo kahit kinakalawang, pinapalo sa anak. Kahit kinalyo na sa tapang, kasi ganun na lamang, akong paluin ng tubo kahit kinakalawang, tama na naman itay, di na po ako pasaway, di ko na po isusuot ang lumang saya ni inay. Yun. Kasi nadisiplina. Kasi sinusuot niya ang lumang saya ni inay. Kapag ako'y naiiyak ay sumusugod sa amon, iniisip ko na lamang na baka ako yampon, kasi araw-araw na lamang ay walang humpay na balat ang inaabot ng ganda kong pangilalim ng dagat. Kaya sana sa mga anak na pinanganak na alam mo, lagi naman tinuturo to sa sa aming katikisim, no? Hindi kasalanan na ipinanganak silang bakla. Hindi kasalanan na pinanganak silang bakla. Ang kasalanan ay kung sila'y makikipagrelasyon sa kapwa nila lalaki. Kasi kahit bakla yung kanilang karelasyon, kapwa nila bakla, lalaki pa rin yun. Lalaki pa rin yun. So yun ang ibig sabihin doon. Kaya huwag niyong maliitin si Sanrio sa mga protestante dyan na kahit bakla yan, kung makapag-insulto kay Sanrio, matindi yung pagka-insulto nyo kay Sanrio, hindi maganda yan. Kung gusto nyong kalabanin si Sanrio, labanan nyo siya. Aral sa aral. Diskusyon, focus sa main issue. Sa main topic na kanyang tinatalakay, huwag kayo pumunta sa kanyang personal, sa itsura niya, sa katawan niya. Pumunta doon. Ad hominem yun. Fallacy of ad hominem naman yun. Pero ito masasabi ko sa inyo, sa mga kumakalaban kay Sanrio, hindi nyo kaya si Sanrio. Yan ang masasabi ko dyan. Kaya kayo namimersonal kay Sanrio kasi hindi nyo kaya si Sanrio. Yan ang sabi ng iba, Brother Jando, tataka ako sa'yo. Bakit? Bakit mo pinapaboran si Sanrio? Sabi ko, ganito kasi yung nakita ko nung una. Nung una, hindi ko yan kilala eh. Nung ako'y nag-scroll sa Facebook ko, nakita ko yung video live niya, nanonood, dalawa lang nanonood sa live video niya. Tapos ang may binanggit siya doon, sabi niya, kaya sinasabihan niya yung mga kapwa niya LGBT na huwag makipagrelasyon sa kapwa lalaki. Dahil kahit na ano pang dahilan ninyo, masama talaga yan sa paningin ng Panginoon. Sabi ni Sanrio. Di ko akalain na masasabi ni Sanrio yun. So, tinanong ko siya, bro, ganda nung nung pinawa mong live na ini-encourage mo yung mga LGBT, huwag makipagrelasyon sa kapwa nila lalaki. So, manga ko dun sa ginawa mo, bro. Napakatapang mo, ginawa mo yun. Ikaw, bro, nahuhumaling ka ba sa mga babae? Sabi ni Sanrio, hindi po kuya eh. Isa ka nahuhumaling. Sabi ni Sanrio, sa mga lalaki, kuya, doon ako nahuhumaling kasi alam mo naman, pinanganak akong bakla. So, paano ngayon yan? Nangangaral ka na huwag magipagrelasyon sa kapwa lalaki, pero ikaw ay nanguhumaling sa kapwa lalaki. Sabi naman ni Sanrio, yun ang mahirap doon, kuya. Kasi, tama sinabi ko na huwag magipagrelasyon sa kapwa lalaki. Kaya ako, hindi ako nagipagrelasyon sa kapwa lalaki, sabi ni Sanrio. Hindi nagipagrelasyon si Sanrio sa kapwa lalaki. Kung meron man siyang nararamdaman sa kanyang kapwa lalaki, ito'y kanyang, pinipigilan dahil alam niyang masama. Yan ang pinakamatapang na bahagi sa buhay ni Sanrio na ako'y humanga. Tandaan niyo, hindi madali yan. Kalabanin ang sarili para gumawa ng tama.
Hindi madali yun. Kaya niyong gawin yun? Ha? Kaya niyong gawin yun? Kalabanan ninyong sarili para lang gumawa ng tama? Kaya niyong gawin yun? Napakahirap nun. Yun ang struggle ni Sanrio araw-araw. Nilalabanan niya sarili niya. Yung pagkahumaling niya sa kapwa lalaki. Pinipigilan niya. Nararamdaman niya yun. Bakla siya. Nararamdaman talaga niya yun. Kung may pogi siya talaga, nararamdaman niya pogi yan. Hindi humaling talaga siya dun Pero kailangan niya pigilan. Dahil alam niya masama. Kung umibig man siya, yun ang napakahirap doon. Kasi kailangan niya pigilan yun. Makita niyo yung iniibig niya may kasama babae, masakit sa kanya yon. Pero kailangan niyang tanggapin. Kailangan niyang pigilan. Bakit? Dahil alam niya na kapag siya ay makibagay sa sa daloy ng kanyang nararamdaman, magkakasala siya. Napakatapang talaga ni Sanrio. Yun ang reason why ako umanga sa kanya kasi napakatapang talaga ni Sanrio. Huwag niyo mamalitin si Sanrio. Kasi, mas matapang yan kumpara sa inyo. Tama, bakla siya. Bakla siya. Pero mas matapang yan kumpara sa inyo. Lalabanan niya ang kanyang sariling pitan ng laman. Lalabanan niya yan. Para lang sumunod sa layunin ng Panginoon. Napakahirap niyan, Sarili niyang kalaban niya, napakahirap niyan, pero ginagawa ni Sanrio. Yan ay isang palatandaan na talagang matapang na bakla si Sanrio. Yan na. So, sana maging maging halimbawa sa inyo na kung meron tayong ginagawa na mali, labanan natin. Ating labanan. At mas piliin natin ang mamuhay ayon sa layunin ng Panginoon kaysa pag yung iba kasi sabi ng ibang bakla, ano ba naman yan? Ang Panginoon, alam niya nararamdaman namin. Tapos, siya makakaintindi. Intindi na yung ginagawa namin, nagmamahalan naman kami. Siyempre, kaya yung may mga LGBT na ng mga simbahan nagkakasal ng mga bakla, pagdating ng araw, mapaparusahan talaga kayo, sigurado ako dyan. Tandaan nyo yan. Pag hindi nyo tinigil yung ginagawa ninyo na magpapakasal ng kapwa lalaki, kapwa babae, pagdating ng Panginoon, mapaparusahan talaga kayo nyan. Napakawalang hiya ng ginagawa ninyo. Napakawalang hiya ng ginagawa ninyo. Lalaki sa lalaki, nakasal nyo. Ang reason lang kasi nagmamahalan ng dalawa. Hindi rason yan. Hindi rason yan. Yan ang reason kung bakit pinarusahan ang Sodoma at ang Gomora. Hindi reason yan. Tandaan nyo hindi reason yan. Yan ang reason ba't ako humanga kay Sanrio dun sa tapang na pinakita sa akin. Hindi madaling ginagawa niyang tapang. Okay, so move na naman tayo ngayon. Mababasa ng yung mga comments. Dito tayo ngayon kay Wilwin Cabantog. Bro, nasan si Sanrio? Last ko nakita Sanrio doon sa National Convention. Magkasama silang dalawa ni Eugene Gapo. Nagpa-picture doon sa picture ni Eugene Gapo. Ba yun? Kay Sanrio ba yung picture? Kung kasi Sanrio yata ang picture yun, silang dalawa ni Eugene Gapo magkasama doon sa National Convention. Picture lang. Selfie. Pagkataon to, nakita tayong dalawa. Ganon. Diba? Bisayang Inglesero Mix TV. Nagkita na tayo bro back 2023. Ha? Diyan sa Deliverance Center at ako yung nag-abot sa iyo ng mga sombrero. Ito. Hindi ko makalimutan itong nagbigay sa akin ng sombrero. Ang dami-dami sombrero binigay niya. At nung binigyan ko sa Padre Darwin na sabi mong puting sombrero, bigay ko sa kanya, sabi ni Padre Darwin, sa'yo na lang yan bro. Dami ko ng sombrero dito Sa'yo na lang yan, sabi ni Padre Darwin. So, sabihin, yung lahat sa sombrero binigay mo bro, binagi ko sa mga kasamaan ko. Ikaw, sa'yo, may isang sombrero. Ikaw rin, may sombrero ka. Ito, may sombrero ka. Ito, may sombrero ka. Yung binigay mong sombrero bro, binahagi ko sa mga kasamaan ko yun. Yung sombrerong puti, kung saan napunta yun sa mga kasamahan ko.
Kasi sabi ni Padre Darwin, marami na akong sombrero bro, ibigay mo yan sa nangangailangan ng sombrero. Ayan. Thank you sa iyo, Bisayang Inglesero Mix TV. Hindi ko makalimutan yon. Buti nagbigay sa akin ng hint para makilala kita. Kasi daming tao dito, di ko na makilala yung iba. Goy, to adi ay sa akong CP bro, tablet, manggod ni ako gigamit. Basta magtanaw ko sa imo live o mga programa, babae, di ko bro. Babae, di ay ko bro. Esterilita Monte Alto Salazar, ako account nga GPM sa imo. Daw. Esterlita Monte Alto. Yeah? Esterlita Monte Alto Salazar. Ito. May nakalagay na Inday. Baka ito na yun. Ito, may friend request siya, confirm request. Friends na tayo, Ma'am Mr. Lita, friends na tayo, at may message siya dito. Ito ay, tingin ko ha, wait lang ha, unsa man jud ha. Uy, naka-green yung sutana ng pare. So may possibility na ito ay, ibang pare ito. Wait lang. Tanawaran nyo yung pare kapatid o. Loig yung lakyo. Isigag bira-bira niya ang buhok. Katawa-tawa lang tawa ng aktor. Nagwanta lang siya baka nag-hospito nga pare. Saan pa rin pariaan nga. Mamuno. Uy! Tanawaran. Sa likod ng pare, may picture ng imahe of yung Mary of End Times. Our Lady of End Times. Tanawaran nyo yung pare kapatid o. Loig yung lakyo. Yung Our Lady of End Isigag Times. bira-bira niya ang buhok. Tingnan nyo yung gilid ng gilid ng pare, yung sa dingding, may dyan, may imahe Katawa dyan. lang tawa ng aktor. Nagwanta lang siya. May imahe dyan. Ayun, nakita ko. Ayun, to. Ayan, aking screenshot ha. Screenshot ko to ha. Para makita ninyo. Okay, screenshot ko ito. Okay. So, nakita ko sa inyo yung na-screenshot ko. Pictures, screenshots. Yan nyo ito. Yan o. So, hindi ito pare ng simbahan katoliko. Ate Sterlita, hindi ito pare ng simbahan katoliko. Ito ay isang protestanteng grupo na kung tawagin ay End Times Church. Ito, yung sa gilid ng kanyang imahe, ito ay imahe ng Our Lady of End Times. Our Lady of End Times, So, ito ay pare ng End Time Church. End Times Church. Hindi ito pare ng simbahan katoliko. Kasi ang Our Lady of End Times, hindi yan aprobado ng Vatican. Pero nakadisplay sa kanyang simbahan. Sa madaling salita, hindi yan pare ng simbahan katoliko. Okay? Tandaan nyo ha? Hindi yan pare ng simbahan katoliko kasi meron siyang imahe ng Our Lady of End Times sa gilid. Nalala nyo dati sa punto por punto na dismiss si Brother Angel ng mga tatlong araw yato o 3 linggo. Dahil sa hindi niya maalis-alis yung Our Lady of End Times sa kanyang dingding. Si Brother Angel Santos na suspended ni Father Darwin dahil doon hindi niya matanggal ang Our Lady of End Times sa gilid ng kanyang altar. Yan. So, yan ang ibig ko sabihin. Hindi yan pare ng simbahan katoliko, kundi pare siya ng End Times Church. Okay? So, okay na ba yun natin, Sterlita? Nasagot na yung iyong katanungan. Sagot yung katanungan mo. Nawa ay okay sa'yo yung sagot ko. Kasi yung sagot ko naman may batayan. Okay? So, tayo na. JD, yung PNB account ba ni Father Darwin ay personal account niya? Tinatanong kasi nung pagpapadalhan ng kaunting tulong sa mga seminarista at yung address niya daw po. Paki-message po. Yes!
Yun ay personal account niya. Yung kanyang PNB account. Okay. Bro, pakitanong mo sa GPT kung ang mga giingon sa Roma 1:25 rebulto ba sa mga santo o hinimong kulto sa mga pastor? Puro larawan ng santo ang meaning sa protestante sa talatang yan. Thank you. Okay, tanong yan sa ChatGPT. Mga imahe ba ng mga santo ng Katoliko ang tinutukoy sa Roma 1:23-25? Sagot? Okay. Itong sagot ChatGPT pakita ko sa inyo Sagot ni ChatGPT. Ito. Ang Roma 1:23-25 ay madalas gamitin ng ilang mga anti-Catholic na grupo upang sabihin ang mga Katoliko raw ay sumasamba sa mga imahe ng mga santo. At ito raw ang tinutukoy ng nasabing talata. Kung susuriin sa tamang konteksto, hindi mga imahe ng mga santo ng Katoliko ang tinutukoy sa Roma 1:23-25. Hindi mga imahe ng mga santo ng Katoliko ang tinutukoy sa Roma 1:23-25. Yan po ang sagot sa iyong katanungan. Okay, so hanggang 8 lang ako pag walang papasok hanggang 8 lang ako pag walang pumasok na magipag-diskusyon, 8 lang ako. Okay, ito pa tayo dito sa ano naman sa sabi naman dito ni Montejo, Bro JD, unsa imo account sa FB dili jud ko kabyo. Kalas man jud og data basta sa YouTube ko magtan-aw. Mo ba? Kaso data, ang FB nako is Brajando Alabado. Yung ato kong Jando Alabado hinak na yun ng mga ng mga manyakis. Nagpo-post na kung ano-anong kalaswaan doon sa dating page ko kasi hinak ng mga manyakis. Ngayon ginagamit ko yun yung aking third na ito, third. Hindi, fourth na pala to. Fourth public account kasi lagi ako nakahaki. Ito yung aking fourth public account, saan ay, yung YouTube ba sabi mo na malakas kumain ng data? Simple lang yan, Yan, Montejo, simple lang yan. Yung video ng YouTube, meron siyang parang settings sa ibabaw. I-click mo yung scheme, lalabas na parang settings. Palitan mo yung kanyang yung kanyang quality ng 144p. Yung quality kasi niyan sa YouTube app, may napakataas nasa auto kasi auto Kaya kapag gumamit ako ng 1080 pixel, magiging 1080 din yan. Yun ang malakas kumain ng data. Pero mas matipid yan sa YouTube talaga gamitin mo kung ibaba mo yung quality niya. Pakita ko sa iyo paano ibaba yung quality Pakita ko sa iyo paano ibaba yung quality. Ito, paano ibaba yung quality? Pakita ko sa inyo halimbawa ganito. Wait lang muna Atin mo nang buksan yung sarili kong live dito pero i-mute ko agad. Hindi kayo ma-distract. Okay? Gusto ko muna saglit. Yan. So, pakita ko sa inyo Ito paano ba browser. Saan yung browser ko? Ba't nasa browser? Ayan. Tingnan nyo Ito gagawin ko Sa baba niyan, ito, sa mga niyan, nakikita ba sa screen yung paglitaw ng Yan, ito. Kita niyo yan? Settings. Puntahan niyo yan, i-click mo lang yung video sa YouTube, lalabas ito. Lalabas yan. Kung lumabas na yan, click nyo. Diba? Mayroong lalabas dyan na quality. Ito, quality, kita nyo. Nasa 720p yung quality niya. So, i-click nyo yan at ibaba nyo sa 144p. Pag binaba nyo yan sa 144p, medyo lalabo yung video kasi nasa 144p quality lang siya. Magiging malabo siya pero tipid siya sa data. Sa Facebook, walang ganyang option sa Facebook, Walang ganyang option sa Facebook.
Kaya kung 1080 ang ginagamit ko ng quality, talagang 1080 ang lalabas sa Facebook. Kung gusto nyo talagang bumaba yung quality para tipid sa data, ito yung gawin niyo. Yung quality ng video live ko, ibaba nyo sa 144p at makakatipid kayo sa data. Tiya Montejo, na-gets mo? I-click mo yung 144p at bababa yung inyong paggamit sa data. So makakatipid kayo compared to sa YouTube live ko na gumagamit ako ng 1080p. So ibig sabihin sa Facebook din 1080p, sa madaling salita ganun pa rin resulta, lag pa rin. Para makatipid ka, ibaba mo yung quality ng YouTube live ko sa 144p. No need nang hanapin mo kung nasaan yung Facebook live ko. Dito lang kayo at ibaba nyo lang yung quality, mas makakatipid pa kayo sa data nyo. Okay? Yan. Sana effective yung tinulong ko sa inyo. Yan. Okay, so ito tayo ngayon sa comment naman. Hanggang 8 lang ako pag walang pumasok ha. Walang pumasok na may ibang diskusyon. Hanggang 8 lang ako. Sabi dito ni Gianna Blair. Good morning, Brajando. God bless you. Always watching from Cordova, Cebu. Okay. Mukha yatang gutom na yata ako ah. Kumakalam na sikmura ko. Gutom na yata ako. Okay, ito muna sa kabila naman tayo magbasa ng comment naman. Sabi naman dito ni Chris Soyosa Abillanosa, Brojando, pwede ba maglatag ang dili CFD against sa mga protestante o info sa simbahan katolika o sa CCC? Ano yan? Pwede ba maglatag ang dili CFD against sa mga protestante o info sa simbahan katolika o sa CCC? Salamat sa response. Yes, pwede. At hindi ka CFD. Pwede. Huwag mo lang kontrahin yung aral ng Katoliko. Maliban na lang kung gagamitin mo yung CCC at saka yung mga info ng simbahan against Katoliko. Yun ang bawal doon. Makakasala ka doon. Na ako gi-message bro, sabi ni Orlan Serdan. Na daw siya gi-message sa kuha. Wait lang muna ha. Tingnan ko muna Orlan Serdan. Ano siya gi-message sa kuha. Wa pa gyud gitiwas og kanta. Ito, si Rodolfo. Takot to eh. Nang buta po, sige na po nagilabot si Dodong Rodolfo. Wala pa gitiwas og kanta. Sa di na si Rodolfo. Ay kadaghanan ako nag-iimbita handig dialogo. Di na siya musukol, hadlok na siya. Mamili ra na siya sayon. Mura na yung kontraho ni Rodolfo. Kung sa tingin ni Rodolfo, yung naghahamon sa kanya is easy lang, easy, sisiw. Yun ang lalabanan ni Rodolfo. Pag ako na naghamon sa kanya, dami na rin yan. Bro, pasensya ka na bro, wala akong oras sa mga ganyan. Busy akong tao, ganun yung mga reason ni Rodolfo. Hindi ko na pinapasin yung mga video niyan kasi wala akong mapapala. Papansinin ko, mas lalong nagpapapansin eh. Bale, wala. No? Gusto ko yung talagang lumalaban. Gaya ni Peter Pendon, lumalaban si Peter Pendon. Talakayan na lang tayo, Pedro. Huwag ka na lang doon sa debate kasi pag debate ka, ginagrab yung panahon na ikaw ay magsalita, mga ad hominem, mga atake mo, mga ad hominem, tira sa akin, tira sa mga audience ko, kaya hindi ko na gusto yung para sa akin, kalapas ang yung ginawa mo. Kaya kung papasok si Pendon sa atin, talakayan na lang. Hindi na debate. Para maano natin yung kanyang mga ma-filter natin yung mga sinasabi ni Pendon, ma-filter natin yon. Okay? Kasi wala siyang filter pag siya nagsalita eh. No? Biglang mag-ad hominem, hindi maganda pakinggan sa live, pati ba naman audience ko, binabanatan niya. Okay lang sana kung ako lang, kaso mga audience ko, binabanatan din niya. Kaya yun, dati, sa akin na binabanatan, titiis ko lang naman yun eh. Ako lang binabanatan niya, titiis ko lang yun. Diyan do, kurap-kurap, pitok-pitok ng mata, no? Ganyan, titiis ko lang yun. Dito, lala na ka. Tudluan ta ka, yung mga ganun mga termino, titiis ko lang yun. Pero nung sabihin niya na mga walang kwenta yung aking mga viewers, mga walay alamag, topo mo dyan do, lapo mo mga walay mga ibalaan,
Yung sinabi niya yon, doon ako na ano, sumabog yung ano ko, yung pagtitiis ko sa ginagawa ni Pendon. Sumabog doon nung dinama niya yung mga audience, no? Dinamay niya na mga audience ko daw, walang mga kwenta, kahit na may mga SDA naman doon, sabi niya wala akong mga kwenta. Dinamay niya lahat. Doon ako sumabog. Sabi ko sa kanya, hindi ko na matik yung kalapastangan ng ginagawa mo. Sobra-sobra na. Tingin mo pinahayaan lang kita. Tuloy ka pa rin, pero sobra-sobra na talaga. Hindi naman ano, kasi sumabog na yung galit ko doon. Sabi ko sa kanya, dinideklara ko sa live na ito na hindi na ako makikipag-debate sa'yo. Kung gusto mo mag-usap tayo, talakayan na lang. Talakayan na lang. Huwag na sa debate kasi walang mangyayari. No? Okay, move na tayo ngayon. Pwede ang talakayan. Okay mo sa talakayan. Di man maubos bro, 240 ra yun. O, 240, okay na yung 240. Mababa na yung 240. Yung standard doon, 360. Yung standard 360. 240, mababa na yung 240. Ha? Kung i-download mo ang video sa 240p, play mo sa TV mo, napakalabo na nun. Oh, 240. Marvin Golani, ikaduhang pangutana, unsa si Bishop Mare, daghan siya og homily teaching of Jesus Christ. Ang iyang uluhan, padulong sa ulo og taas og bungot. Unsa siya bro, RCC o lahi iyang sikta? Yung kilala siya sabi mong Bishop Mare. Bro Jando, pwede mangutana. Naa ba tayo mabasa sa Bible nga spiritual adultery? Yung ano, yung nasa Mateo 5. Yung spiritual adultery, yung nasa Mateo 5, sabi ni Kristo, ang tumingin sa babae na may kahalayan sa kanyang isip ay nangangalunya na sa kanya. Hindi mo siya literal na nangalunya ka. Di literal kasi di mo naman siya niyayakap. Di mo naman siya hinahalikan. Di mo naman siya kinakama. Pero yung isip mo, ang lalaswa. O yun, spiritual adultery yun. Dayan. Yan, nabasa ko na pala. Okay. Sabi ni Will Taheda, click advance. 7:47, nagutom na ako. Para akong dito para okay. So sabi naman dito niya naman Esterlita Monte Alto Salazar. Sabi nito, basin maglibog ka. Kanisipin ako ni mauni ako through account pero pag tablet ako gamit account sa ako anak naka-open. Okay. Chris Soyoso Abilianosa. Bro Jando, pwede ba maglat? Ito. Okay, ito tayo paakyat. Masaya ka pinaglalaban mo dahil ang patotoo mo sa Katoliko ay hindi base pamaratang kundi sa pagtitiis ang pagpapakumbaba na may malalim na pangunawa. Thank you po, thank you. Ay! Gising na si Sainara! Oy, gising na Sainara! Ali. Lako mi ni Ate Ron kay. Ali. Ali. Hop! Ali. Kita og steak o gidala man ko dire kita nog steak oy noon. Ida oy. Kita nog steak o. Ali Sainara. Yan. Good girl Sainara. Kailangan ko nang magbabay kasi gising na si Sainara, ibig sabihin need na ito ng backup ngayon. Okay, so paalam na po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating live ngayon. Maabot tayo ng 103 live viewers.
Ini-encourage ko po kayo sa mga bago pa po sa aking channel na please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat na i-upload ko rito, yung aking mga live, maging updated kayo. And then kita-kits po tayo ulit mamaya-maya konti sa Facebook ko po sa programang Dialogos sa Pagtuo kung makakapag-live ako. It depends kasi kapag Dialogos Pagtuo kasi minsan kasi mga anak ko tumukulit ang ingay-ingay. Hindi ako makapag-focus. Sa umaga yung ating straight to the point is talagang straight talaga ito dahil 6 in the morning tulog pa ang mga bata makapag-program ako. Maraming salamat po! And To make his message known is our responsibility. So